May mga araw bang pakiramdam mo'y wala ng patutunguhan ng buhay mo? Yung kahit anong gawin mo, parang hindi mo pa rin makita ang liwanag sa dulo ng dilim? Pero sa Jeremias 29, may pangakong bumabasag sa lahat ng takot at pangamba. Batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Plano ng kapayapaan, hindi kapahamakan. Plano ng pag-asa, hindi pagkasira. Samahan mo ako ngayon at alamin natin kung gaano kabuti ang plano ng Diyos para sa iyo. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti ninyo. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Hindi palaging malinaw ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Minsan, tila magulo. Minsan, tila walang direksyon. Ngunit ang talatang ito mula sa Jeremias ay isa sa pinakamatibay na paalala ng Diyos. May layunin ang lahat, may plano siya, at ito ay laging para sa ating ikabubuti. Ang pangakong ito ay ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan habang sila ay nasa pagkabihag sa Babylonia, isang panahon ng hirap, pagkalito at kawalan ng pag-asa. Ngunit kahit sa gitna ng kanilang kadiliman, sinabi ng Diyos na may plano pa rin siya para sa kanila. Isang plano ng kapayapaan, hindi ng kapahamakan. Hindi ba't ito rin ang kailangan nating marinig sa ating sariling mga pagsubok? Marami sa atin ang nagdududa sa mga pangyayari sa ating buhay. Bakit ako nawalan ng trabaho? Bakit biglang nagkasakit ang mahal ko sa buhay? Bakit ako iniwan? Ngunit kapag tinanggap nating ang Diyos ay may mas mataas na pananaw kaysa sa atin, mas matututo tayong magtiwala. Dahil kahit hindi natin naiintindihan ang kanyang plano ngayon, makakaasa tayong ito'y para sa ating kabutihan sa hinaharap. Ang salitang pag-asa ay hindi lamang positibong pakiramdam. Ito ay matibay na pananalig na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Ang kinabukasan natin ay hindi hawak ng mundo, kundi ng Diyos na may plano. At ang plano niya ay puno ng pag-asa. Kapag sinabing hindi para sa kapahamakan, malinaw na ang Diyos ay hindi sadistang naghahangad ng ating pagdurusa. Ang mga pagsubok ay hindi niya layunin, kundi daan upang mas mapalapit tayo sa Kanya at matutong magtiwala kahit sa gitna ng unos. Ang ikabubuti na sinasabi sa talatang ito ay hindi palaging materyal na kasaganaan. Maaaring ito ay kapayapaan sa puso, kalakasan ng loob, o kalinawan sa desisyong dapat gawin. At higit sa lahat, ito ay ang mas malalim na relasyon sa Diyos, na sa huli, siya ring tunay na kabutihan. Kapatid, kung dumaraan ka man ngayon sa panahong tila walang kasiguraduhan, kapit ka sa pangako ng Jeremias 29:11. May plano ang Diyos, at sa kanyang mga kamay, ang kinabukasan mo ay hindi puno ng takot kundi ng pag-asa. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang pagtitiwala sa Diyos ay madaling sabihin pero mahirap gawin, lalo na kapag hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. Pero sa mga panahong tila hindi tugma ang pangyayari sa ating panalangin, dito sinusubok ang lalim ng ating tiwala sa Kanya. Iyan ang paalala ng Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ng buong puso. Madalas nating sinusubukang ayusin ang ating mga problema gamit ang sarili nating kaalaman. Ginagamit natin ang ating karanasan, lohika o payo ng iba para hanapin ang direksyon. Ngunit sinasabi ng talatang ito na huwag tayong umasa sa sariling karunungan. Bakit? Dahil may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip, ngunit kayang iproseso ng pananampalataya.
Ang Diyos ay hindi laging nagbibigay ng detalyadong mapa, ngunit palagi siyang nagbibigay ng gabay. Ang tiwala ay parang ilaw sa madilim na daan. Hindi mo man makita ang buong ruta, sapat na ang liwanag upang makalakad ka ng isang hakbang pa. Ganyan ang tiwala sa Diyos. Isang hakbang bawat araw, isang pananalig sa bawat dasal. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, hindi lang kapag may problema, kundi sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat tagumpay at pagkabigo. Kapag inuna natin siya, kapag isinama natin siya sa ating paglalakbay, siya mismo ang magtutuwid ng ating landas. Minsan ang landas natin ay liko-liko. May mga desisyong mali, may mga taong nasaktan, may mga pangyayaring hindi natin ginusto. Pero ang pangako ng Diyos ay malinaw. Itatama niya ang ating daan kung tayo'y lalapit at magtitiwala sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat. May kaya siyang ayusin na hindi natin kayang pagdugtungin. Kaya't kung ikaw ay naguguluhan sa direksyon ng buhay mo ngayon, huminto ka, lumapit sa Diyos, at sabihin mo, Panginoon, hindi ko naiintindihan, pero nagtitiwala ako sa iyo. Sapagkat sa kanyang mga kamay, kahit ang pinakamagulo mong daan, ay kaya niyang gawing tuwid na landas patungo sa kabutihan. Ginawa niyang maganda ang lahat sa tamang panahon. Inilagay rin niya sa puso ng tao ang pagnanais na maunawaan ang walang hanggan, subalit hindi nila maunawaan ang kabuuan ng gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas. Ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay ay ang paghintay. Gusto natin ang mga bagay agad-agad, sagot sa panalangin, direksyon sa buhay, pag-angat sa kabuhayan o paghilom sa sugat. Ngunit sinasabi ng Ecclesiastes 3:21 na ginagawa ng Diyos na maganda ang lahat sa tamang panahon, hindi sa panahon natin, kundi sa kanyang itinakdang oras. Minsan, akala natin huli na ang Diyos. Akala natin hindi siya nakikinig. Pero sa totoo lang, hindi pa lang kanyang oras. Hindi pa natin nakikita ang buong larawan. Tulad ng isang obra maestrang unti-unting binubuo, ang plano ng Diyos ay dahan-dahang nahahayag at sa dulo nito ay kagandahan na higit sa inaakala natin. Sa puso ng tao ay may matinding pagnanais na maintindihan ang lahat. Gusto nating malaman bakit ito nangyari, kailan darating ang sagot, anong layunin ng sakit na ito. Ngunit ang talatang ito ay nagsasabing hindi natin kayang abutin ang buong plano ng Diyos mula simula hanggang wakas. At okay lang iyon. Hindi ibig sabihin na walang saysay ang ating paghihintay. Sa halip, sa gitna ng pananabik at pag-aalinlangan, tinuturuan tayong magtiwala. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang naiintindihan mo lahat. Ito ay paninindigang manalig sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng kanyang gawa. Tunay nga, ang kanyang panahon ay laging perpekto. Hindi siya nahuhuli. Hindi siya nagkakamali. Ang bawat sandali ng ating paghihintay ay hindi nasasayang, sapagkat sa likod ng katahimikan ay isang Diyos na kumikilos para sa ating ikabubuti. Kung nararamdaman mong parang walang nangyayaring maganda sa ngayon, alalahanin mo ito, hindi pa tapos ang kwento. At sa tamang oras, ipapakita ng Diyos na may dahilan ang bawat luha, ang bawat panalangin at ang bawat paghihintay. Sa dulo ng lahat makikita mo, lahat ay naging maganda. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos na gumawa ng lahat, sa perpektong panahon. Sa tatlong talatang ating pinagbulayan, muling pinaalalahanan tayo ng Diyos ng isang napakahalagang katotohanan. May plano siya para sa ating buhay at ang planong iyon ay puno ng pag-asa. Sa Jeremias 29:11, tiniyak niya sa atin na ang layunin niya ay hindi kapahamakan kundi ikabubuti natin. Kapag nadarama nating tila walang direksyon ang lahat,
Kailangan nating bumalik sa pangakong ito dahil sa kabila ng ating pangamba, may Diyos na hindi nalilito at may tinatahak tayong daan na may patutunguhan. Sa Kawikaan 3:5-6, hinamon tayong magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Hindi sapat ang sariling karunungan sapagkat limitado ang ating paningin at pangunawa. Ang tiwala sa Diyos ay pagsuko ng kontrol, pagpili na umasa sa Kanya kahit wala pa tayong nakikitang resulta. Kapag isinama natin siya sa ating bawat hakbang, ang pangako ay malinaw. Itatama niya ang ating mga landas. Hindi man agad-agad, ngunit tiyak at tapat ang kanyang pagkilos. At sa Ecclesiastes 3:2-11, napatunayan nating ang lahat ng bagay ay nagiging maganda sa tamang panahon. Maaaring hindi pa natin makita ngayon ang kabuuan ng plano ng Diyos, ngunit sa dulo ng lahat, makikita natin kung paano niya hinabi ang bawat luha, bawat tagumpay, at bawat paghihintay upang maging isang kwento ng kagandahan at kaligtasan. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob, kapatid. Ang Diyos ay may ginagawa, at ang ginagawa niya ay higit pa sa kaya mong ipagdasal o isipin. Kapatid, kung ikaw man ay naguguluhan, naghihintay, o nanghihina sa kasalukuyan, alalahanin mong may Diyos na kumikilos para sa iyong ikabubuti. Magtiwala ka sa Kanya dahil ang plano niya ay puno ng pag-asa, ang landas niya ay matuwid, at ang kanyang panahon ay laging perpekto.